Breaking news, bansang Panama, hindi na umano i-renew ang pakikilahok nito sa Belt and Road Initiative ng China at susubukan pa umanong tapusin na ang kanilang kasunduan ng mas maaga. Ang pahayag na ito ng presidente ng Panama ay naganap matapos ang pagbisita ng US Secretary of State na si Marco Rubio sa bansa, kung saan ay ipinaabot nito ang mensahe mula kay Donald Trump para sa presidente ng Panama na nagsasabing ang presensya ng China sa Panama Canal ay isang banta at lumalabag sa US-Panama Treaty. At hindi umano katanggap-tanggap ang kasalukuyang sitwasyong ito at kung walang agarang pagbabago ay kinakailangan na umano ng Estados Unidos na gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng US-Panama Treaty. Kung saan ayon sa kasunduang ito noong 1977 ay may karapatan ng Estados Unidos na makialam kung may banta sa neutralidad ng kanal dulot ng internal na kaguluhan o banyagang kapangyarihan. Kaya't sa madaling salita, ang mga ports na pagmamay-ari ng China sa magkabilang dulo ng kanal ay maituturing na banyagang kapangyarihan na maaaring maging banta para sa panahon ng kaguluhan. Dahil sa pamamagitan nito ay madali lamang mapatitigil ng China ang operasyon ng buong kanal sa sandaling magkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng US at China. At maaaring madamay ang mga mamamayan ng bansang ito sa posibleng tunggalian ng US at mga Chino, kung kaya't mariing tinututulan ni Donald Trump ang pamamahala ng China sa mga ports na ito at umaasa na gagawa ng konkretong hakbang ang pamahalaan ng Panama upang maisaayos ang gusot na ito. Kaya naman dahil dito ay ipinahayag ni Molino na ang kanyang administrasyon ay magsasagawa ng muling pagsusuri sa mga kasunduan na may kinalaman sa mga kumpanya mula sa China, kasama na rito ang pagre-review sa 25 taong kasunduan na ibinigay sa CK Hutchison Holdings para sa operasyon ng mga pantalan malapit sa kanal, kung saan sinabi nito na pag-aaralan nila ang posibilidad na tapusin na ito ng maaga. Kaya't sa madaling salita ay muli na namang nakapunto si Donald Trump laban sa China. Samantala, ang embahada naman ng China sa Panama ay nagbahagi naman ng post mula sa X patungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga ugnayang pangkasaysayan ng China at ng Estados Unidos sa Panama, kung saan binanggit dito na tuwing bumibisita umano ang delegasyon ng US sa Panama ay hindi nito nakakalimutan ang China, at kasama sa post ang isang larawan mula noong 1964 na nagpapakita ng isang protesta na ipinagdiriwang ngayon sa Panama bilang Martyrs Day tungkol sa pagtataas ng watawat ng Panama sa isang lugar na nasa ilalim noon ng kontrol ng Estados Unidos malapit sa kanal, kung saan ang protestang ito ay humantong sa kaguluhan sa pagitan ng mga tropang Amerikano at mga nagpoprotesta na nagresulta sa pagkamatay ng 21 katao. Sa madaling salita ay pinahihiwatig ng China na ang kanilang pakikisama sa Panama ay hindi humahantong sa kaguluhan gaya ng nangyari sa pagitan noon ng Panama at US. Subalit kung iisipin nating mabuti, ang kaguluhang naganap noon sa pagitan ng Panama at US ay bahagi na lamang ng kasaysayan, kung saan sa kabila ng mga pangyayaring ito ay humantong pa rin ito sa pagpapaubaya ng US para sa pamahalaan ng Panama na pamahalaan ng Panama Canal, kahit pa ito ay legal na nakuha ng US sa nasabing rehiyon. Kung babalikan kasi natin ang kasaysayan ng kanal na ito, ay mapag-aalaman natin na ito ay unang sinubukang gawin ng Pranses na si Ferdinand de Lesseps noong 1881, kung saan noong mga panahong ito, ang Panama ay bahagi lamang ng Republika ng Colombia, at dahil nabigo ang Pranses na si Ferdinand de Lesseps na matapos ang kanal, ay nagkaroon naman ng interes ang US na ituloy ang proyektong ito. Subalit noong mga panahong ito, ang Panama ay nagnanais na ng kasarinlan laban sa Republika ng Colombia, at dahil malinaw na ang proyekto ng US ay nasa Panama, ay sinuportahan ng US ang Panama laban sa Colombia. At dahil sa lakas ng puwersa ng US, ay madali lamang nakamit ng Panama ang kasarinlan nito mula sa Colombia, at bilang kapalit ay naging legal ang pamamahala ng US para sa Panama Canal. Kaya't sa madaling salita, ang kalayaan ng Panama at ang mismong Panama Canal ay parehong ipinagkaloob ng US para sa mga mamamayan ng Panama. Kaya't sa panahong ito na ang US at China naman ang nasasangkot sa mga tensyon,
ay mawawalan ng kasaysayan ng paghahambing ng China kung papaano nila pinakisamahan ang Panama kumpara sa kasaysayan ng pakikisama ng US sa kanila, dahil kung magkakaroon ng labanan sa pagitan ng US at China sa panahong ito ay tiyak na madadamay at madadamay din ang Panama kung nasa poder nila ang impluwensya ng komunistang partido ng China. Kaya't ang agarang paggawa ng solusyon ng presidente ng Panama para unti-unting alisin ang impluwensya ng China sa bansa nila ay isang malinaw na indikasyon na nauunawaan ng Panama President ang posibleng mangyari sa kanila, dahil malinaw naman ang katwiran na ipinapahiwatig sa kanila ng Amerika, dahil kung wala sa katwiran ng administrasyong ito ay walang dapat ikatakot ang Panama laban sa banta ni Donald Trump para dito. Kaya't malinaw na nasa makatwirang direksyon ng Pangulo ng mga Amerikano, dahil kung ang China ay nagnanais na higitan sila ay makatarungan lamang din para sa US na pumalag laban sa posibleng banta ng China. At ang mga ginagawa ni Donald Trump sa pagpapatalsik sa impluwensya ng China sa kontinente ng Amerika ay isang pamamaraang nakatuon sa pagpapanatili ng kanilang ekonomiya at impluwensya, dahil kung masasapawan sila ng China sa larangang ito ay maaaring dumanas ng kahirapan ang kanilang mamamayan kalaunan sa pangunguna ng mga komunistang partido ng China na unti-unting nagpapakalat ng impluwensya sa buong mundo hanggang mabili o sapilitang makuha nito ang anumang teritoryo na ninanais ng kanilang partido. At dahil nga komunista ang bansang ito ay mangangahulugan na hindi magbabago ang kanilang mga pulisiya gaya ng mga nangyayari sa bansang demokratiko, kung kaya't mas mapanganib para sa ibang mga bansa ang impluwensya ng mga Chino. Una cosa importante, que es una decisión que adopté y se la comuniqué. El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la ruta de la seda de Belt and Road Initiative no será renovado por mi gobierno. Eso es así. Vamos a estudiar la posibilidad de si se puede terminar antes o no, pero creo que le toca en 1 o 2 años la renovación, porque es cada 3. Así que esa iniciativa que se firmó, cuando se firmó, en el tiempo que se firmó, no será renovada por mi gobierno. Creo que esta visita abre un camino para construir una nueva etapa de relaciones. Así lo veo yo, así lo sentí de parte del secretario Marco Rubio, y a la vez tratar la medida de lo posible de que se incrementen las inversiones de los Estados Unidos en Panamá. Le expliqué una serie de proyectos de infraestructura que el gobierno tiene en carpeta, en cartera, con el ánimo de que las conozcan y en su momento que se hagan las licitaciones, que comenzarán muy pronto.